Naturingan Gadol yung pangalan mo, pero yung pangarap mo, pang slave lang. Sinimulan mo nga yan kasi ito yung dream mo eh. And I believe na kapag gusto mo yung ginagawa mo, may paraan. Pero kung ayaw mo, may dahilan. Gadol? Ikaw ba yan? Oo, Asia. Ba't nandito ka sa thrift store? Don't tell me dito ka bumibili ng mga damit. Oo, kasi magaganda yung mga damit dito. Tulad nito, baka gusto mo. Ew! Huwag mo nga ilapit sa akin yan. Baka mamaya magkasakit pa ako at magka-allergy ako mamaya, no? Uso pa naman ang COVID ngayon. Hindi naman ganun kapangit dito sa ukay. Tsaka, marami ako nabibili dito mga cutie things. Tulad nito nga, oh. Sa tingin mo ba, pag bibili ka sa mga ukay-ukay, cutie na agad? I don't think so. Hindi naman ganun dito sa ukay-ukay. Tsaka makakamura ka dito compared sa ibang mamahaling bilihan. Tulad nito, yung iba dyan hindi pa nagagamit. Tsaka yung iba din yan, branded. So ako, hindi ko kaya bumili ng mga maduduming damit, no? Tsaka luma na yan lahat. Ew! Yuck! Dumi mo, ah. Ay, actually, hindi to sa akin. Para to sa business ko, kumbaga, ibibenta ko. Tulad nitong damit to, i-customize ko. Ito nga, drinowing ko lang, pati itong nasa likod. How cheap naman. Alam mo, yung business mo na yan, hindi magsasuccessful yan. Do you think may bibiling tira-tirang damit? Baka ikaw lang yun. Alam mo, naturingan Gadol yung pangalan mo, pero yung pangarap mo, pang slave lang. Tsaka na nga. So that is my plan for my own clothing lines, and sana balang araw magkakaroon din ako ng makeup line. Very impressive, Jalicia. But medyo may kamahalan. Paano mo naman i-fund yan? Ano naman ang plano mo? Well, ginawa ko tong project plan na to para makahingi ng tulong sa investors. Pero kung hindi papala rin, edi manghingi na lang ako kay Dad. Because businessman naman siya. Okay, good job, Jokno. Next, nabas ka. So, actually po, na-start ko na po yung business ko, which is, eto po. Jalicia, may nakakatawa ba? Meron po. May naibenta ka na ba? Di ba nagsisimula ka na mag-business? Yung profit? Actually, wala pa, pero... Then wala kang business. Period. Para ka na nangangarap ng walang galaw. Hindi naman sa ganun yun, Isha. Excuse me, Jokno. Pwede bang pagbigyan natin siya maipaliwanag yung kanyang business proposal? Okay? Going back po, so, meron po akong business na bumibili po ako sa mga ukay-ukay, tapos kino-customize ko po para mura lang po, pero at the same time, maganda po and cute yung mga binibenta ko po, para po presentable pa rin siya tingnan. Nabas ka, maganda yung business plan mo. Pero, anong plano mo dyan? Paano ka kikita dyan? Since mura yung mga binibili mo. Well, hindi naman po yun yung iniisip ko. Ang iniisip ko po dito is, masaya po ako sa ginagawa ko and mahal ko po yung ginagawa ko. And I believe na kapag gusto mo yung ginagawa mo, may paraan. Pero kung ayaw mo, may dahilan. Pathetic. Okay. Pakakaupo ka na. Thank you po. Sir, may napili na po ba kayo? Actually, wala nga akong mapili kasi
Ang papangit naman ng mga gawa na to. Wala pang ibang design? Ito po, sir. Ito maganda kaso wala namang size. Ano bang klase? Tingnan mo naman, oh. Ang liit, oh. Mukha na akong punggok nito. Sir, free size po kasi yan eh. Free size? Sino bang nag-design nito? Ako po. Ako, wala namang kwenta. Magsara ka na nga lang. Sayang oras. Grabe naman si kuya. Ganda naman to yun. Dito ba yun? Yes. Pero mo si ate. Cuddle. Hulaan ko. Wala pang bumibili, no? Wala pa pero meron naman sana soon. Ito yung business idea na nasisimulan mo na. Para mabenta tong mga damit na ginamit na. Oo. Pero plano ko namang i-post pa sa Facebook para magkaroon ako ng customer since ngayon ang patok ngayon is online selling. Rest assured, kahit na i-post mo pa yan sa social media or kahit saan, walang bibili niyan. Lalo na pag nalaman nila na basura yung mga binibenta mong damit. Cheap ka kasi. Well, ano bang ginawa ko sa'yo, Isha? Hindi naman kita inaano Do you think masama ako sa paningin mo? I'm sorry, hindi ko intention yun. Pero kung masama ako sa paningin mo, dapat ginawa ko na to. Isha, wag naman yung... Ano ba? Nakakuha ka? Isha, bakit mo yan ginawa? Kasi dyan yan nababagay. Katulad ng mga damit mo at ginagamit mo. Halika na. Sorry po ha. Ano ba? Huwag ka mag-sorry doon. Halika na. Ano ito? Ba't mo ginawa yun? Kuha ka. Hindi ka man naman nahihiya doon sa sa babae. Talagang dinala mo ko dito para lang pahiya yun. Bakit ba? Tama naman yung ginawa ko Wala naman talagang mangyayari. Tinutulungan ko lang siya. Miskin naman eh. Kawawa naman yung babae. Alam mo, kala ko supportive ka. Ba't ganyan ka ngayon? Kasalanan ko pa. Halika na nga, kumain na nga lang tayo dun. Ate. Fidel. Ibabalik ko na po sana tong mga in-order ko sa inyo. Ba't may babalik? Anong nangyari? Kasi po, napanghihinaan na ako ng loob kasi wala naman akong customers. Tapos yung sinasabi kong ipopost ko po sa social media, mukhang bad idea kasi parang hindi naman po mag-work Kaya titigil ko na lang po yung business ko. Alam mo kasi sa pagnenegosyo, ang dami negatibong taong nakapaligid sa'yo. Kaya ikaw mismo sa sarili mo, ikaw ang maniniwala sa vision mo. Tsaka alam mo, yung negosyo mo dapat hindi lang gusto dapat gustong-gusto mo yan. Kasi yung kita, darating na yan, to follow na yan. Bonus na nga yan di ba? Alam mo sa experience ko, so una, 1 buwan, 2 buwan, wala nga pumapansin nito Tama ngayon, marami nang pumapasok dito. Diba? Tuloy mo lang yan, tsaka sayang naman yung sinimulan mo. Diba? Sinimulan mo nga yan kasi ito yung dream mo Oo nga po Ate Casey, ito po yung napili kong damit Diba? Ang ganda ng tela niya. Tapos yung design pang ganda. Ate Casey, ito po yung sasabi ko pong kaklase ko. Yung nag-inspire sa akin. Kasi, opo, na-inspire po nung nag-presentation po siya sa school. Nakita ko po na creative siya. Ako naman po, hindi naman po ako creative. Kaya, naghanap na po ako ng damit na bagay sa akin. Opo. Amo, may na-inspire ka pa pala na tao. Kaya, huwag mo bitawan yung pangarap mo, ha? Sige po, itutuloy ko na po yung business ko. Maraming salamat po at saka maraming salamat din kasi ginagawa mo akong inspirasyon. Sige po, hindi ko na po ito ibabalik. Sigurado ka? Opo. Salamat po. Okay.
po sila sa senior manager position. Ah, ganun ba? Akala ko meron pa tayo isang applicant. Ako po, baka papunta na rin po yun. Libre sige. na rin po yun mamaya-maya. Ano oras na? Sige, gawa mo na akong kape. Sige po. Oh! What a small world! Godel and Keaton. BFF goals, ha? Hanggang ngayon, magkasama pa rin kayo, pati sa trabaho. Alalay kayo dito, no? Hindi ko na dapat tinatanong eh. By the way, nandito ako para mag-interview ng senior manager position. At ako pa rin ang magiging boss nyo for sure. Katulad ng dati. Ma'am, unfortunately po, wala na po yung position na senior manager. Nakuha na daw po. Ha? How? Paano nangyari yun? Ako yung most qualified ng manager dito, di ba? Let Miss Gada na lang po mag-explain sa'yo. Since she is the owner of the company. Ha? Paano naging owner yun? Di ba po may receptionist pa po tayo? May available pa po. Baka hindi niya yung tanggapin. No, it's okay, it's okay. Kahit ano lang na position, any position, tatanggapin ko. Sure ka? Yes. Sige. Matanong lang ano ba nangyari dun sa pinaplano mong business before? Unfortunately, hindi na natuloy yung business ko na yun eh. Nagkaroon ng mga problems and hindi na ako tinulungan ni Dad dahil naubos ko yung pera niya. Sige, ganun ba? Keaton, pwede pakikuha na lang ng mga papers dun sa office ko sa kabila para makapag-interview na ako sa kanya. Sige. Salamat. Isha, matanong lang bakit sa dinami-dami ng company dito mo ginustong mag-apply? Kasi ito yung #1 trending na apparel company. Kaya ito yung gustong-gusto kong makuha at matanggap ako. Okay. Tanong lang paano ka naging successful? Ano mo nagawa to? Alam mo, lagi ko to sinasabi. Sana naaalala mo pa. Kapag gusto mo kasi ang isang bagay, gagawa ka ng paraan. Pero kapag ayaw mo, May dahilan. oo. Alala ko pa. Alam mo, best friends talaga tayo. Sana tayo na lang naging mag-best friends. Alam ko yung mga naririnig-rinig ko kasi ganyan yung mga lessons mo. Light lang kita. Sige. Interviewin na kita para...